Um, Last vlog for the day is ah, yung tungkol sa pera, no? Kasi marami sa atin yung ah, very stressed, no? Very very worrisome. Grabe yung pag-aalala natin about the bills and about other payables. Kung titingnan naman natin na hindi naman ikaw lang ang namang problema no? So, kasi ako, I've known a lot of people na hanggang ngayon malapit pa rin sa akin na nasa mas mahirap na sitwasyon kaysa sa amin. I mean, even PWD members namin dito na happy ako na kahit papaano mas komportable yung sitwasyon ko compare to those members and representatives na PWD. I mean, yun yung talagang marginalized, no? Kung talagang marginalized, yung matatawag mong poor talaga, sila yun. Di ba? Hindi ko kasi alam bakit tayo mahilig magpa-apekto sa mga ganyan na hindi na natin dapat ipagpasalamat kung anong meron tayo. To think na puro tayo simba, baklaran, then minsan Sunday Mass or Saturday anticipated Mass, may mga ganyan, and then sasabihin nyo, anong pakialam mo sa pagsisimba ko? Yung pagsisimba at pagdarasal should keep you or should stray away from you, should keep you away from worrying. Kasi prayer parang pinapakalma nun yung iyong pakiramdam. Prayer psychologically soothes you, no? Nagpapakalma ng isip ang pagdarasal, knowing that the divine presence would eventually give you what you need, no? Because in prayer we know that the divine presence is in control. So yun na yung pwede nating sabihin diyan, kasi pagka ano bang gusto niyo gawin sa buhay ko tapos ang niyo agad is paano kaya pag nawala ako sa mundo? O okay, fine. Lahat tayo mauuwi sa ganyan. Hindi naman tayo, tayo dumadaan lang sa mundo. Pero sana man lang pahalagahan natin yung buhay na meron tayo bago nating isipin mamatay. Wala namang masamang paghandaan yung kamatayan natin, then eventually doon din tayo pupunta. But hanggat hindi pa dumadating yung oras na yun, why you should worry on that? Bakit magwo-worry ka na mamatay ka na lang kaysa isipin mo paano ka makakasurvive for another day? Yun ang dapat iniisip nyo. Kasi kung ako lang ang masusunod, kung pwede lang ulitin tong buhay ko na wala akong handicap wala akong physical disability, gagawin ko yan. Pero yun na nga, kung normal yung katawan ko, may consequences akong dapat pagbayaran. Na sa tingin ko, mas malala kaysa dun sa pinagbabayaran ko na may disability ako. Di ba? Kasi sasabihin nyo, hindi kayo inaano ng mga kamag-anak nyo, ibang tao nakakaintindi sa inyo. Well, parte ng buhay yan. Parte ng buhay yan na ang kamag-anak ang hindi nakakaintindi at ibang tao nakakaintindi. Well, yun ang hirap kasi sa atin minsan Di ba? Puro tayo bunganga, puro tayong ngawa, puro tayong ngalingal. Pero hindi naman natin mababago yung sitwasyon. I mean, walang masamang mag-express, pero why express your anger and emotions? Why waste your time in anger kung hindi mo naman mababago yung isip ng tao? Why waste your time on anger kung hindi mo naman makokontrol o mababago yung sitwasyon o yung pag-uugali ng ibang tao?
Kasi may mga emotions tayo na pilit na kinikimkim. Yung kumbaga tinatambayan natin yung emotions na yun imbis na daanan lang. Kaya ako iniiwasan ko ngang makita yung mga taong ayoko nang makita. One, kasi meron akong mga tao na ayoko nang makita kasi automatically natitrigger ako. Nagmo-move on na ako, so ayoko na silang makita. No? Kasi may mga tao na akala mo yung ginawa nila sa'yo is mabubura lang ng isang sorry. Buti sana kung lahat na nagsosorry sa'yo bukal sa kalooban. Yung gusto lang nila masaya ka, masaya, pero ang tanong dun masaya ba yung taong naagabyado nyo o nalagay nyo sa alanganin? So yun. Bago nyo isipin yung tingnan nyo muna yung sitwasyon ng iba. 'Di ba? Ilagay nyo yung sarili nyo dun sa sitwasyon ng ibang tao na nasa mas mahirap na sitwasyon at saka nyo lang malalaman na mas okay pa pala yung sitwasyon nyo. So, yun lang po.